kilala ni Attorney Glenn Chong si Lisa Smugs at si Kuting ng Norte. Alright, are you ready? Paki-share. Share natin. Hi, Remy. Sa lahat ng mga palangga. Laling, how are you na? Right, Prada Lucho na number 1. Okay? Lahat kayo number 1. Ram. Okay, tutuloy natin ang kwento. Una, mga kababayan, dito sa expose ni Attorney Glenn Chong kanina, like few hours ago, ay inimbitahan ang mga press people. Okay? Inimbitahan po sila at ang iba sa kanila ay nag-promise na pupunta doon dahil scoop nga ito, isa itong malaking revelation at ang usapin po dito ay usapin ng bawat mamamayang Pilipino. Okay, so may mga pumunta, nag-usap kami ni Attorney Glenn Chong after the press con. So actually meron daw doon taga-Rappler. Hindi lang niya alam kung sino doon, may nakapagsabi sa kanya. And then yung mga malalaking mga media like ABS, GMA, Star, kung ano-ano pa, ay wala doon. Lahat sila binigyan ng invitation. Actually, nalaman ko lang yung final, napag-uusapan na namin ni Attorney Glenn Chong itong press conference na ito. Actually, na ano lang to na postpone. But anyway, so number 1 punto, bakit hindi pumunta ang mga media na supposedly, 'di ba, Fourth Estate, sila, 'di ba? Parang sinasabi nila na lingkod bayan sila, kaakibat ng mga mamamayan na maghatid ng totoong balita at para sa kapakanan ng mga mamamayan. Pero bakit wala sila? Question, nabusala na ba yung bunganga nila ni Lisa Smugs? So definitely, some of them, yes. Alright? Kasi po, kahapon dyan sa Pilipinas ay nag-submit si Attorney Glenn Chong at ang kanyang group ng itong affidavit na ito sa COMELEC. Alright? So ipakita lang natin yung signed affidavit ni Attorney Glenn Chong sa inyo, then i-discuss natin isa-isa. And kanina, hindi rin maganda yung signal nila, so baka nilalamon ni Lisa yung signal. Okay, ito po i-discuss natin. Ayan. Ito. So kung mapikita ninyo, signed yan yung documents. That's the last part. Okay? Hindi nyo masyado mabasa, but if you want copy, I can give you. So binigay ko na yung kopya niyan kay Bagong Lipunan, kay Maui, o yung mga nagbablog dyan later on, baka gusto nyo kunin. But anyway, permado po yan ang affidavit ni Attorney Glenn Chong na pinorward nyo na sa COMELEC. Right? So, dapat nating ulit-ulitin ito dahil sa kanyang revelasyon kanina sa press conference, detalyado, actually sa affidavit na yan ay detalyado po niyang ipinaliwanag kung ano ang naganap na nakipag-meeting, nakipag-usap si Liza Smugs. Panangalanan natin siya ng buo. Liza Araneta Marcos, asawa ni Bongbong Marcos, aka Kuting, kung saan nakipag-usap si Lisa sa Smartmatic kasama ang kanyang now DICT Secretary Ivan Uy at saka si Senior Deputy Executive Secretary, Undersecretary rather, Hubert Kivara. Alright? So, balikan natin ang revelation ni Attorney Glenn Chong. So mga palangga, inilita niya ni Attorney Glenn Chong kung paano siya nagkaroon ng koneksyon dito kay Kuting ng Norte. Okay, since 2013 ay nakipaglaban na si Attorney Glenn Chong sa Smartmatic, di ba? So very prominent, very maingay siya sa social media and even sa mainstream media. Kasi 2010, 13, 16, 19, 2022, hanggang sa 2022 nga ay nakikipaglaban tayo dito sa Smartmatic. O tayo ay nangarap na magkaroon ng maayos o malinis na halalan. Right? So alam naman ninyo, noong 2016 ay kiniklaim ni Kuting na siya ay nadaya ng Smartmatic o dinaya siya ng kampo ni Leni Robredo. Alright? At kasama din ako doon sa nagniwala sa kanila na kasi may mga ebidensya naman talaga na dayaan noong 2016, alright? Na may, hindi na natin ipapaliwanag ng husto yan, pero 2016, nung nagkaroon, nung sinabi ni Kuting, ni Bongbong Marcos na siya ay dinaya ng 2016 election,
ang ayon kay Attorney Glenn Chong sa kanyang affidavit, mga kababayan, like a day after, ay kinontak na siya ng mag-asawa para, tumulong o uh, mag-ano sa kanila, magbigay ng, mag-shed ng light, di ba? Doon sa naganap na eleksyon. Dahil nga, expert din si Attorney Glenn Chong eh. Di ba? May experience siya sa pakikipaglaban at he's very, yun nga, expert and knowledgeable in terms of this Smartmatic, itong mga VCM na ito. So napanood yun naman yung kanyang mga vlog about it. Na-interview natin siya ng so many times. So ngayon, dahil kinuha yung kanyang, kinontak siya nitong mag-asawang ito na baka pwede siya makatulong dito nga sa pinaglalaban nilang electoral protest. Okay? Noong 2016. So, ayon sa press release na Attorney Glenn Chong, ay tinulungan niya si Kuting at si Bongbong at saka si Lisa Hitad at kasama yung mga lawyers at mga staff sa pag-push nitong electoral protest ni Kuting ng Norte. Alright? So yun ang totoong kwento niya na walang bayad dahil, yun ang statement niya dito. So ngayon, mga kababayan, ano ang nangyari doon? Diba? During 2016, 17, 18, diba, nakipaglaban tayo. Nakita ninyo ako, nakita niyo si Glenn Chong. And nung even though hindi ko kilala si Glenn Chong ng personal, noong 2017 of November 25, I think, 25 or 26 yon, of 2017, na-meet ko personally si Attorney Glenn Chong doon sa Paway, sa Ilocos, kung saan ikinasal ang anak ni Amy Marcos. Ano natin yung anatomy ng pandaraya at pagkakilala namin sa mga mambubudol. So doon kami nagkakilala ni Attorney Glenn Chong noong 2017. Doon namin kay Halubilo si Lisa Smugs. Doon din ako nilapitan ni Lisa Smugs na, "Oh, hi Marika, thank you for supporting my family." Mga ganon, di ba? Kinuwento ko na yan sa inyo. That was 2017. So sa patuloy namin na suporta dito kay Marcos, okay? Dito sa electoral protest na ito, dahil ako, naniniwala ako na may nanadayaan na naganap noong 2016 based din doon sa mga nakikita natin sa TV, di ba, sa mga report na talagang may naganap na dayaan. Okay. So hanggang sa noong 2018, mga palangga, ay nagbuwis ng buhay, okay, ang personal aid o security aid ni Attorney Glenn Chong. Alam nyo na yon, that was December. Si Richard Santillan. Alright? So anong paliwanag na Attorney Glenn Chong kanina? So nung December 9, tandang-tanda ako na sa Las Vegas, Nevada ako, nagsiselebrate din ako at kasama ko ang mga Marcos supporters sa Las Vegas, Nevada, sa bahay ni the late Tita Banji ko sa Vegas, na kung saan nakapula kaming lahat kasi ipinaglalaban namin electoral protest, proclaim the real Vice President Bongbong Marcos during that time. So on the way home, back to Los Angeles, mga palangga, at that was, sabi ni Attorney Glenn Chong sa kanyang affidavit, 133 days after na mag-testify siya sa Senate. Okay? Kasi nag-testify siya sa dayaan, di ba? Nakita niyo naman doon. At sabi niya, 48 days after na ma-file niya yung 250-page comment niya doon sa PET. Okay? And 13 days after, sabi niya, I filed my certificate of candidacy in substitution. Di ba? Tumakbo siya sa Senate. Di ba? Sabi niya, my trusted and long-time personal or security aide, Richard Santillan, was mercilessly tortured and brutally and brazenly killed by 20 police officers. So yun po ang kwento na yan. So ngayon, ano ang nangyari doon? Nakikipaglaban na naman tayo doon. Kasama ninyo ako. Pinaglalaban natin Justice for Richard. Kumbaga nadagdagan ng laban natin. Smartmatic na maging proclaim na si Kuting na Vice President. Tapos lumaban tayo sa kamatayan ni Richard. Diba? So hanggang ngayon lumalaban pa rin si Attorney Glenn Chong sa sa kaso ni Richard. Okay, so ano nang nangyari doon sa kwento? So patuloy pa rin naming sinuportahan si Bongbong Marcos at si Lisa Smugs dito sa electoral protest na ito. Hanggang sa binanggit nga ni Attorney Glenn Chong na napakabait ni Lisa Smugs naman sa kanya. Right, tandaan ko lang to ha. Okay.
Ito. Napakabait ni Lisa Smug sa kanya mga palangga. Nung namatay si Richard ay nag-offer ng 2 bodyguards na si Lisa ang nagbayad doon. So parang during that time, actually sinabi ni Attorney Glenn Chong, sabi ko, napakabait naman ni Madam. Kasi syempre kumbaga, hindi ka nais-nais. Talagang kalunos-lunos ang naranasan ng kanyang security aid dahil nga sa laban ni Attorney Glenn Chong sa Smartmatic. Alright? So nagpasalamat si sinabi niya sa akin noon. Kasi nag-meet pa kami nung that was bago pala namatay si Richard, 2018, nag-meet pa kami ni Attorney Glenn Chong dun sa opisina ni Coting dito sa May Rojas Boulevard. Dahil inimbita nila ako, pinapunta nila ako doon. May mga pictures ako niyan, di ba? May mga vlog tayo dyan. Nag-live ako during that time. So doon ko na-meet yung kanyang bodyguard. Yun yung nga nung namatay, tuloy-tuloy pa rin. Even yung bodyguard niya, ka-chat ko yun si Richard. Tapos sinasabi ni Attorney Glenn Chong, ma'am, napakabait ni Lisa Smugs, so, di ba? Ni Lam, kasi ang tawag namin sa kanya, Lam, talagang tinulungan niya dahil nga binigyan pa ako ng 2 bodyguard, binayaran niya kasi nga nakakakaba dahil at yung buhay ni Attorney Glenn Chong ay talagang risky yung buhay niya. Dahil ang kalaban niya, mga generals and police na pumatay kay Richard. Yun po ang yung istorya. So ano ang nangyari dito mga palangga? Alright? So hanggang dumating na nga ang election. Alright? Dumating na yung election, filing na ng abalang-abala na lahat ang mga tao sa pag-file ng candidacy. Okay? Kaya noong 2021 ay nag-file ng candidacy si Kuting for 2022 election. So ngayon, i-fast forward natin. Okay? Sinabi ni Attorney Glenn Chong na pinatawag din siya ni Lisa, na tumulong dito nga sa election na ito. Alright? Sa 2022. Sabi niya doon sa kanyang press conference, maraming beses na nagla-lunch sila, nagdi-dinner sila, kumakain sila doon sa Nara Street, sa Forbes Park, sa bahay ni Lisa, kung saan pinag-uusapan nila, of course, yung kung paano is-secure ang, itong 2022 election. Right? Kung paano is-secure para nag-create pa nga sila ng vote protection unit, which is yun yung nasa Cybergate later, doon kung saan nandoon ako nung May 9 election, kung ganung nanalo na sila. Ngayon, alam ko mga kababayan na kasi constant po yung communication namin ni Attorney Glenn Chong na nung sinabi niya, nung lunch sila nung time na yon, which is yun yung sinasabi ni Attorney Glenn sa kanyang press con kanina na pinatawag siya ni Lisa para nga tumulong sa 2021 election. So parang tinatanong siya ni Lisa kung magkano daw ba yung kanyang sweldo. Sabi niya, magkano ang singil mo? Parang ganon. Sabi ni Lisa kay Attorney Glenn Chong. Sabi ni Attorney Glenn Chong, no, sabi niya, hindi niya na kailangan pang, singilin si Lisa dahil nga doon pa lang sa kanyang tulong doon sa 2 bodyguard, enough na yon and grateful siya na binayaran ni Lisa yung 2 bodyguard niya. 'Di ba? And nag-start na siya na magkipagtulungan sa campaign ni Kuting ng Norte. And nung nag-lunch sila, pinangako ni Lisa, eto alam na alam ko to, kasi constant nga yung communication namin ni Lisa Marcos. Sabi ni Attorney Glenn Chong, ma'am, kapag nanalo daw si Kuting, si Bongbong ay, sabi ni Lam, ay ilalagay niya ako sa COMELEC as chairman. Okay? Chairman ng COMELEC. So ngayon mga kababayan, alam ko to. Sabi ko pa nga kay Attorney Glenn, sabi ko, that's good, Attorney Glenn, para mabasura na natin yung Smartmatic, para matapos na yung pakikipaglaban namin against sa Smartmatic. Kasi all I thought, mga palangga, ang laban ninyo para mabasura ang Smartmatic, totally mabasura talaga. Pero, hindi nga ganun ang nangyari. So, tuloy natin ang affidavit ni Attorney Glenn Chong. So, ngayon, hanggang sa
talagang sabi ko sa sarili ko, naku, kailangan manalo si Kuting. Pagkakataon na ng taong bayan, lagi ko nga sinasabi kay Atty. Glenchong, naku, kung pag nanalo si Bongbong, Atty. Glenchong, at pag ikaw nailagay sa Comelec chairman, yung ordinaryong Juan, sabi ko, yung ordinaryong Juan ay pwede nang tumakbo kahit wala siyang pera, kahit wala siyang makinarya, kasi kung clean and honest election. Ganun po talaga yung conversation namin ni Atty. Glenchong, kasi umasa kami, akala namin ito'y si Kuting para sa clean and honest election, tatanggalin niya yung Smartmatic kasi very vocal naman, kahit i-google nyo, nandiyan mismo na kinukondenan niya ang Smartmatic during the time na lumalaban siya kay Leni Robredo na sinasabi niyang dinaya siya. Makikita niyong ebidensya yan, pero nga ngayon ay biglang, nung naging presidente na siya, ay deadma. Okay, tuloy natin. Nangako si Lisa na i-appoint si Glenchong as chairman. At syempre, tuwang-tuwa ako, tuwang-tuwa din siya syempre, di ba? Dahil nga mawawakasan na natin yung pandaraya. So hanggang sa tuloy-tuloy na nga, sabi niya ni Atty. Glenchong, in the middle of November of 2021, so nandoon siya twice a week sa headquarters dyan sa Mandaluyong, kung saan yung pinuntahan natin. Alright? So sinabi ni Atty. Glenchong noong December 10 of 2021, nakatanggap siya ng text message sa sekretary ni Lisa para umattend siya sa meeting with Smartmatic. Okay? So in-instructionan si secretary ni Lisa, okay, na si Glenchong ay umattend sa meeting with Smartmatic. Sabi niya in the evening, sabi niya 6 p.m. in the evening at 5600 South Superhighway Corner, Arellano Street. Tapos sabi ni Atty. Glenchong, unfortunately, hindi po siya nakarating doon sa meeting na yon. So the next day, so na pag-alaman ni Atty. Glenchong, okay, sabi niya dito, I found out that meeting was between the representatives of Lisa, sabi niya, supposedly including myself and the official of Total Information Management Corporation or the TIM at the latter's office, sa opisina ni Lisa. TIM, okay, at Management, okay. TIM Corporation is the joint venture partner of Smartmatic. Napag-alaman niya, they formed Smartmatic TIM Corporation for the automated elections in the Philippines. In the first place, again, yung first meeting na supposedly na-attend si Glenchong ay hindi siya naka-attend doon, hindi siya nakarating. At bakit makikipag-meeting ang isang Liza Marcos sa Smartmatic kung dating ito ay kinukondinan niya at sinasabi niya na ang Smartmatic, sinasabi nila na ang Smartmatic ay nang daraya dyan sa Pilipinas. So according to Glenchong's affidavit, between November 2021, okay, to the middle of March 2022 ay nag-work siya sa 6th floor doon sa headquarters kung saan yung pinupuntahan niyo din, humingi kayo ng mga paraphernalia yung mga taga Maynila dyan. So sinasabi niya like 6th floor, like 1 floor below sa opisina ni Kuting. Alam ko yun dahil napuntahan ko rin yon. So na-assign siya sa Vote Protection Unit. Okay? Vote Protection Unit. So in addition, bilang isang supporter ni Kuting, ni Marcos, ay patuloy ang pagpupunta ni Atty. Glenchong even sa Nueva Ecija, Zambales, Laguna, Iloilo, Guimaras para ikampanya si Kuting sa paniniwala niyang ibabangon ang Pilipinas at buburahin natin ang Smartmatic sa history ng Pilipinas dahil nga ayon kay Kuting, ito ay nandiyan sa Pilipinas para mangdaraya lamang. So in January of 2022, upon the request of Partido Federal ng Pilipinas, ay sabi ni Atty. Glenchong ay nag-set up siya ng campaign headquarters sa Biliran. Alam ko rin to. Dahil constant nga Atty. Glenchong, sabi ko, kumusta na kayo dyan? Sabi niya, Miss Marlica, magsiset up po kami ng headquarters sa Biliran, doon sa Family's Commercial Building nila. So, ang sabi pa nga niya, sabi ko, sino nagbabayad niyan? Sabi niya, ako ma'am. Sabi niya, supportan natin kay Kuting. Totoo yun. Pera ni Atty. Glenchong. Yung sa binayaran niya yung kanyang family member kasi family's business yun eh. Sabi niya, I paid for the utilities and the allowances of the volunteers manning it and those campaigning for Bongbong in Biliran. I informed Lisa about this matter and she thanked me. Nagpasalamat siya. Alam na alam ko po ito lahat dahil even yung mga aid ni Atty. Glenchong ay kausap ko. Lagi ko sinasabi na, kung masan si Atty. Glenchong, mag-ingat kayo. Lagi ko sinasabi. Kasi nga,
kalaban natin Smartmatic. Ma'am, nandito po kami sa biliran ngayon, dadadadada. So alam na alam ko po ang mga kwentong ito at dito isinalaysay ni Attorney Glenn Chong na naka-affix ang kanyang signature. Kaya itong kwento niyang very consistent po at may personal knowledge ako. Kasi itong mga pangyayaring ito, updated ako dito. Tapos sabi ni Attorney Glenn, sometime on after March 7 of 2022 and before, sabi niya, our unit was transferred to a bigger office at the Cybergate Plaza across the Marcos campaign headquarters. On March 21, 2022, I was scheduled for a one-on-one meeting with Lisa. So ito yung Cybergate. Ito yung kung saan, yung mga nakapanood sa akin, na nag-celebrate ako nung May 9 sa victory party ni Coting. Okay? I will tell you my personal knowledge later. Tapusin lang po natin yung affidavit ni Attorney Glenn Chong. So, ang sabi ni Attorney Glenn Chong, nung dumating siya doon sa VPU o sa Vote Protection Unit, nung hapong ayon, nakita niya si Attorney Ivan Oy, which is yun na yung DICT Secretary, Department of Information and Communication Technology Secretary, at si Attorney Hubert Guevara. Ito na nga siya yung ngayong siya na ngayon ang Undersecretary ng Deputy Undersecretary, Senior Deputy, okay, na under sa office ni Bersamin. Sabi ni Attorney Glenn Chong, nakita niya si Hubert at saka si Ivan Oy sa conference table. Right? Ivan and Hubert are apart, and the VPU and the select group, 6 individuals, techies who regularly and privately met with the Marcos couple over the years when I was called for my meeting with Lisa. They also came along with me to her office. Kasi nga, itong techie personalities ni Liza, yung iba doon nakita ko. Nung nandoon, hindi iba, lahat sila nakita ko. Yung iba hindi ko lang kilala personally. Actually si Ivan Oy lang ang kilala ko, saka si Glenn Chong. Si Hubert Guevara, hindi ko siya kilala personally. Pero nakita ko yung sinasabi ni Attorney Glenn Chong na techie team doon sa loob ng Vote Protection Unit na yon, dahil I was instructed by Liza nung in-invite niya ako na, Maharlika, you come, mamaya paparinig ko yung kanyang invitation sa akin. Ang sinasabi niya sa akin, restricted yung area na yon. Hindi ako pwedeng mag-vlog doon sa Vote Protection unit na yon, or ang tawag ni Lisa doon ay secret counting unit, counting room. Yun ang tawag niya doon. So syempre bilang isang respeto mo sa kaibigan, sinabihan ka, di ba, na huwag ka mag-video doon. Sumusunod naman ako dahil imbitado lang ako doon. Ayoko naman lumabag sa guidelines nila, which is I don't have any knowledge about what's going on. Hindi ko pa to alam itong meeting actually ni Liza with the Smartmatic. So, yun na nga. So, nung nandoon si Lisa, si Ivan, si Hubert Guevara, which is ito yung kwento ni Attorney Glenn Chong sa kanyang press conference, ay sinabi ni Lisa, nakatayo daw siya doon, opposite sa, kumbaga, andito si Attorney Glenn Chong, andito si Lisa, andito yung dalawang bruho, di ba? Ito yung mga techie guys. Sabi ni Lisa, sabi niya, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys to come with me. Alright? So sabi ni Lisa, kailangan ko ng 2 techie guys na isasama ko sa pakikipag-usap sa may-ari ng Smartmatic. Okay. Ano sabi ni Glenn Chong? Then, tumingin siya sa mukha ni Attorney Glenn Chong kasi ando doon ang presensya ni Attorney Glenn Chong, and according to from the affidavit, sabi ni Attorney Glenn Chong, emphatically pointing her, Lisa, di ba, her finger at me and blurted the following. Sabi niya, but not you because they hate you so much. Di ba? Sabi ni Lisa, guys, kailangan ko ng 2 techie guys na makakasama ko sa pakikipag-usap sa Smartmatic. Pero ikaw, Glenn Chong, di ba, ikaw, tinuro siya, hindi ka kasali. Kasi galit na galit sa'yo ang Smartmatic. Yun po ang kwento doon sa pakikipag-meet up ni Lisa with Ivan Oy and Hubert Guevara sa Smartmatic. So, kung ano man ang naganap na meeting doon, ano man pinag-uusapan nila, alangan naman magkakangkangan sila doon. Diba? Smartmatic at election, anong pag-uusapan nila? You decide kung ano sa tingin nyo ang pinag-usapan nila. Right? So, sabi ni Attorney Glenn, Smartmatic had to reach out and talk to Lisa as much as Salome danced before Herod, sabi niya, in order to neutralize me
as did John the Baptist lose his head. Ito pinost siya to sa kanyang mga Facebook post, di ba? Nagsimula siya sa I know what you did last summer. So ito actually documented ito. Ngayon, sabi ni Attorney Glenn Chong, nalaman niya na lang, ay sabi niya, I found out that later, mula sa source niya sa Bureau of Immigration, that si Peñate Martinez, Roger Alejandro, isang tao lang pala to, sabi niya, Peñate Martinez, Roger Alejandro, na nakalagay pa ang kapananganakan ng tao, born on 22 April 1975, isang Venezuelan citizen na dumating sa Pilipinas between March 17, 2022. Okay, March 17 and 2022, departed on April 5, 2022. Kasi nga may record naman kung sino mga lumalapag sa Pilipinas, kung talagang i-record kung sino ang mga lumalapag sa Pilipinas. But since mayroon tayong Bureau of Immigration Informer during the time, so nalaman natin na lumapag pala sa Pilipinas itong may-ari ng Smartmatic between March 17 at umalis ng April 5. So true enough, dahil itong mga panahong ito yung time na sinasabi ni Attorney Glenn Chong na may na sinabihan si Attorney Ivan Oy at Guevara na kailangan niya ng dalawang techie person pero hindi si Glenn Chong. So ang sinasabi ni Attorney Glenn Chong na date na yon, March. So nagtutugma. Kung ipapatawag sa Kongreso at sa Senado, kung magkaroon ng Senate o Congressional investigation, magmamatch ang kanyang affidavit. Kaya nananawagan tayo, nanonood sa atin ang lahat ng mga jejemon dyan sa Kongreso at Senado, even sa Malacanang. Kung talaga kayo, Congress and Senate, kung talagang true kayo sa taong bayan na gusto nyo magkaroon ng clean and honest election, pwede kayong mag-request ng Senate or Congress investigation, di ba? Para makita ninyo kung ano tong sinasabi ni Glenn Chong na nakipagkita si Liza Ahas Marcos, Araneta Marcos, dito sa Smartmatic, ay ito pong malinaw na pagtatraidor sa not only sa Kabanang Bayan, but sa buong Pilipino. Na bakit ka out of delikadesa kalaban natin ang Smartmatic. 6 years kayong nagngaw-ngaw kasama ako na dinaya kayo ng Smartmatic. Tapos ngayon, nung March, ay nakipag-usap, nakipag-meeting si Lisa Smugs. Very powerful po itong affidavit ni Attorney Glenn Chong dahil permado niya under oath. So yun ang tanong natin sa Congress. Bakit? Okay? Bakit hindi nyo pa imbestigahan ito kung talagang para kayo sa bayan? Alright? Ngayon, sabi dito na Attorney Glenn Chong, the information further shows that he returned to the Philippines on April 19, 2022 and departed, 2023. So, di ba, nung una, sabi ng Bureau of Immigration, na informer ni Attorney Glenn Chong o kaibigan, dumating yung may-ari ng Smartmatic arrive in the Philippines on March 17. Okay? Hindi between. Nung March 17 at lumabas ng Pilipinas noong April 5 of 2022. Then, bumalik uli yung may-ari ng Smartmatic noong April 19, 2022 at umalis uli ng April 23, 2022. Ang tanong, ano yung reason kung bakit nagbabiyahe? Bakit pumupunta yung may-ari? Okay? Pwede natin i-check ang CCTV lahat. 'Di ba? Kung sa airport pa lang sino ang sumundo kay dito sa taong ito, 'di ba? Baka si Lisa pang sumundo dito. Then sa pangatlong pagkakataon, mga palangga, he arrived again in the Philippines. Dumating uli ang Smartmatic owner noong May 3, 2022. Imagine mo, May 3, 6 days before the election day. So May 3, sa pangatlong pagkakataon, bumalik uli ang owner ng Smartmatic at umalis noong May 18 of 2022. Thus, Peñate Martinez, Roger Alejandro was in the Philippines days before and after May 9, 2022 national and local elections. So ano ang ibig sabihin nun? Okay?
narinig mismo ni Glenn Chong na makikipag-meet up si Lisa Ahas Marcos sa Smartmatic. So you decide, tapusin natin yung kanyang affidavit. So, ang ginawa ni Atty. Glenn Chong, dahil nakita niya to, nagkaroon siya ng idea, na binigyan siya ng information na 3 beses bumalik itong Smartmatic owner na kalaban natin, kalaban ng bayan, dahil nga even si Kuting, di ba, sabi niya ang Smartmatic ay mandaraya. So, ang ginawa ni Glenn Chong, nag-search siya of, sabi niya, I searched the register of company's house. Sabi niya, it is executive agency responsible for incorporating and dissolving limited companies and making company information available to the public. Sabi niya, it is sponsored by the Department for Business and Trade of the United Kingdom. So sinerch itong si Martinez na ito. Sabi niya, my search revealed that one, ito nga si Alejandro Peñate Martinez, na Venezuelan citizen, is an active director of SGO, right? SGO Corporation Limited, located in 88 Baker Street, London, in United Kingdom. Sabi ni Atty. Glenn, based on his research, the same register further shows that SGO Corporation Limited is a private limited company engaged in the activities of head offices. It was incorporated on 23 of December 2010. Its previous company name listed as Smartmatic Limited, covering the period from December 23, 2010, when it was incorporated, to 24 November 2014, when it changed its name. So, ibig sabihin, itong ni-research itong taong to na confirmed na siya talaga ang may-ari ng Smartmatic Limited na ito. So, sinerch ni Atty. Glenn Chong sa LinkedIn, di ba? Sinerch siya lahat na itong taong ito, sinigurado niya kung ito talaga ang behind ng Smartmatic na ito. So ngayon, mga kababayan, i-forward lang natin itong itong mga eksenang to. O sabi niya, furthermore, sabi niya, the same profile claims the following: about 20 years ago. Ito nabasa niya sa LinkedIn nung Peñate. Yeah. Sabi niya, about 20 years ago, I used my degree in electronic engineering to help write the source code for first voting machine for a company called Smartmatic that I had co-founded with several other engineers. Sabi nitong si Martinez, apat yung niya ang haba ng pangalan. Sabi niya, today, I am the company's president and Smartmatic is the world leader in election technology. So confirmed na ang minute up ni Lisa Smugs ay may-ari ng Smartmatic. Alright? So sabi ni Atty. Glenn Chong, without any doubt, sabi niya, Lisa, with the invaluable assistance of her two technical guys, si Guevara at si Uy, and to my specific and vehement exclusion, indeed, sabi niya, met with Roger Alejandro Peñate Martinez, the owners of Smartmatic. Sabi niya, per the revelation of former or co-founder of Smartmatic as admitted by the latter. Alright? So their meeting took place during the heat of the election campaign and less than 2 months before the May 9, 2022 national and local elections. More specifically, it occurred between 17 of March of 2022 and April 5 of 2022 when Roger Alejandro Peñate Martinez was in the Philippines. So confirm na ito na nga ang minute up ni Lisa Ahas Marcos. Alright? Ngayon, ang sabi na Atty. Glenn Chong, it bears stressing that their meeting was not only secretive or sensitive enough that any opponent of Smartmatic like me has to be specifically excluded from the meeting, but was also highly technical in nature. However, it is grossly unfair to the other presidential candidates and the voting public and highly immoral, unethical, if not outright illegal. O, di ba? Then sabi ni Atty. Glenn Chong dito, okay, actually in-explain pa niya dito yung yung mga iba pang mga eksena yung mga encounter nila ni Lisa
ni Lisa Smugs. Okay? So punta tayo dito, mga palangga. Okay, dito sa pinapaliwanag ni Attorney Glenn Chong dito, yung tungkol sa kanyang pag-assist, okay? Pagtulong dito nga sa election, during election season kay Kuting. Sabi ni Attorney Glenn Chong, on 21 of March, o March 21, 2022, the vote protection unit was transferred to Cybergate Plaza. It occupied the entire 10th floor. Sabi niya, from then on, I reported for duty at Cybergate Plaza. I observed that the Marjoritas team also worked on the Cybergate Plaza. Okay, hindi ko na tanong sa kanya yung Marjoritas. Okay? Sabi niya, the last day of my duty at Cybergate Plaza was on the day of the elections, May 9, 2022. Sabi niya, the vote protection unit was supposed to receive the transmitted image of each and all election returns throughout the country as gathered by our thousands of vote protection officers as fast as possible. It was our primary means to quickly count and protect the votes for Bongbong and his running mate. However, di ba? Kasi may mga itinalaga sila mga palangga na mga officers para sa vote protection nga. Okay, vote protection na ito. Sabi ni Attorney Glenn, however, despite the millions of pesos and thousands of man-hours na ininvest para i-set up itong system na ito, sabi niya dito, to its support infrastructure in the field, sabi niya, it spectacularly failed as if on purpose. I was never surprised. Sabi niya, in fact, I already expected it. Sabi niya, nevertheless, at around 7:30 in the evening of election day, the invited guests at the Marcos couple started arriving at the 10th floor of Cybergate Plaza. Yun yung pinuntahan ko. Sabi niya, by past 9 p.m. in the evening, the Marcos couple, their invited guests and campaign staff started celebrating the apparent victory of Bongbong. Okay, pakita na natin sa inyo ang nangyari. Alright. Ngayon, mga kababayan. So, susuportahan ko ng personal circumstances, alright? Personal na yung sinasabi ni Attorney Glenn Chong na nagdatingan na nga yung mga tao. Alright? Okay. Asa na yung broha na yon? Doon sa Cybergate na yon. Okay, I think here. Okay. Pakita ko lang uli sa inyo kung paano dapat ito ay paano nag-jive yung aming so na yan. Dahil lang mahitad. Okay, tignan natin yung invitation ni Lisa sa akin. Right. Okay. So nagsimula ito, okay? 'Di ba umuwi ako, mga kababayan? Umuwi ako doon at umattend ako ng meeting de avance nila ng May 7. Alright, umuwi ako ng Pilipinas. Ngayon, ang sabi ni Lisa sa akin, through Bibot Nolan, okay, kay Bibot ko kunin yung invitation ko, yung ticket ko for May 7, meeting de avance. Kakat muna natin yung na Attorney Glenn Chong para maidugtong natin itong, para maintindihan nyo. So, nung May 7, mga palangga, I was waiting for my invitation. Right? Ito. Pakita ko lang, si Bibot, ito, May 5 pa lang, May 5 pala, inimbita ako ni Bibot Nolan na mag-dinner kami. Somewhere in, kalimutan ko na yung mga bonggang-bonggang condominium na yon BGC ba yun? Basta sa area na yon. So kaya nga tingnan nyo sa message ko, sa message ko sa kanya, May 5, sabi ko, okay, see you later. Sabi ko, Bot, may I ask kung how can I get tickets for May 7 meeting de avance? Thanks. Ayan po. Yan yung message namin, May 5, para makita ninyo. Yan yung message ko. Tapos sabi niya, tickets for Maharlika, 2 tickets, VVIP. Sabi niya, gave your name to floor of our office. Okay? Her cell is ganyan. Ayan, her cell number. Okay, sabi ko dyan, okay, thanks bot. Sabi ko, I will contact floor now. Okay, tama, floor, di ba? Name to floor
of our office. Her name, ayan. Ngayon, sabi niya, reservation is 6:30 pala inside. Yung reservation na 6:30 yan yung sa dinner namin. Okay, sabi ko, okay, see you there. Ngayon, mga palangga, nag-enjoy kami. That was May 5. Natapos na yung meeting. Okay. Meeting de avance na. Meeting de avance, kukunin ko na yung ticket ko doon sa headquarters. Sa headquarters. Mga palangga, isa lang yung ticket ko. So during that time, masama ang loob ko syempre. May kasama akong cameraman. Paano ko bibit-bitin? At saka kailangan kahit paano may bodyguard ako. Marami akong kaaway, di ba? Marami nang aaway sa akin. So, parang nalungkot ako. Sabi ko, ang sabi ni Lisa sa akin, 2 VVIP ticket. Sabi ko ng ganun, bakit isa lang ang dumating? Binigay ni Bibot sa akin, isa lang, hindi ko alam. At naulinigan ko na sila nila Taning ay pinulitika yung ticket ko na VVIP. Yung VVIP daw, sa pagkaka-inform sa akin, with hotel daw yon. Ang VIP, wala. So ako actually, I don't care kung may hotel o wala. Kasi during that time, nakastay kami sa Shangri-La. Okay? Shangri-La Hotel. So I don't need a hotel. So ang kailangan ko lang 2 ticket na makapasok ako sa VVIP para ma-cover ko si Kuting dahil during that time, lasing na lasing, bangag na bangag pa tayo noon, hindi pa natin alam na nabubudulin tayo. Alright. Dahil I am a very straightforward person, tinext ko si Lisa. Okay? Ay, nakita niyo ba yan? FL lang, First Lady pa nga nakalagay dyan eh. Palitan ko na nga ng ahas yan. Okay? Sabi ko sa kanya, eto, basahin nyo. Ayan no, text message ko sa kanya. Basahin ko na lang. Sabi ko, hi Lam, BBM meeting the Avance was a historic night that will stay in my heart and my mind forever. Which is true. Itong feeling na itong sinulat ko sa kanya, ito yung nararamdaman ko during that time. Sabi ko, worth it ang effort ko to be back home, to witness it. Sabi ko ganyan. However, sabi ko, I believe you must know. Oh, basahin nyo yan, di ba? Yan ang you must. Ayan, no? Sabi ko, Bibot allocated 2 VVIP tickets but I didn't receive them. I only received 1 VIP ticket. But parang nanlilimos pa ako to get it. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, I had a hard time getting the ticket. Parang ngayon pa lang, sabi ko, parang ngayon pa lang, marami ng bad eggs sa paligid ninyo. Sabi ko, anyway, I'm praying so hard for BBM to win tomorrow. I'm going back to the States Wednesday. Mahal ko kayo. Yun yung nararamdaman ko during that time. Ayan, may pa-heart-heart pa akong ganyan. Okay? So sumagot sa dyan mga palangga. Okay? Ayan. Ang sagot niya sa akin is voice message. Nakita nyo? Ipaparinig ko sa inyo yan. Right? Para ma-i-confirm ko yung kwento ko at kwento ni Attorney Glenn Chong. So, May 8, Mother's Day. Madaling araw, may message po ako ni Lisa Smugs. Okay? Hi, Maharlika. Happy Mother's Day. I just read your text about being surrounded by bad eggs. Let me tell you what happened. Okay, naputol siya doon. That's 10 seconds. Para lang mapatunayan ko sa inyo na nagsasabi tayo ng totoo, nag-send siya ng 246. Kasi, sabi ko nga, natuwa ako. Kasi May 7, nangyari meeting the Avance, tapos 8, alam ko Mother's Day, busy siya. Natuwa ako na nag-message pa sa akin at binati ako ng Mother's Day. Siyempre as friend, matutuwa ka kahit na ahas yung kaibigan mo, di ba? Okay, ito yung pangalawang message niya. So this is the story behind that. First of all, it was not our lakad, meaning it was not BBM HQ's lakad. It was a lakad of Lakas. So we just came in as guests. They took care of all the arrangements, the fireworks, etc. What we and France did was just the show. The show from the time. Putulin ko muna. Kaya ko to pinaparinig sa inyo kasi dito nyo maririnig mga palangga na sasabihin niya na babawi siya sa akin at iimbitahin niya ako dun sa Cybergate kung saan yung binabanggit ni Glenn Chong sa kanyang affidavit. Senators came in until the end. That was our part lang. So if it makes you feel better, we really had no part in any, even the
even the show and all that, except from the time the senators came. Siyempre, pagtatanggol niya, yung mga taong bad eggs na sinasabi ko. And I totally understand that. Nung narinig ko nga, sabi ko, magaling talaga to sila. Sabi ko na gano'n talagang pagtanggol na yung mga tao niya. So, naintindihan ko yon. That's normal. Out to the end. That's number one. Number two, we were allocated 1,000 seats in the bleachers area. That was SVIP, VIP, VVIP, etc. 2,800 people asked for a seat. Okay? Imagine nyo, sa sobrang busy niya, nag-explain siya sa akin. Kaya na-appreciate ko yung message na yan, mga palangga. Na during that time, naramdaman ko yung sincerity niya. Na, ay, sincere pala ito. Mabuting tao pala ito. Kasi kahit na busy siya, nagbibigay siya ng panahon kay Maharlika na kaibigan niya na tumulong sa kanila sa electoral protest. I really appreciate this message. So, me, Cha, and my secretary, Melanie, we made puyat. We slept 4 hours last Friday, making the guest list to make everybody happy. And then that was Thursday night. I slept at 3 a.m. Then Friday, they came back and they changed everything again. Okay? So again, I slept until 3 a.m. with Melanie. Okay, yung mga nabasa ko dati na sinasabi ito ay wiretapping. Hindi po wiretapping to. Sinend niya sa akin to. Voice message ito, okay? And to make everybody Recorded. happy, the passes, the this and that. Okay. When Saturday came, it turns out that the bleachers where the VIP was and all that was so far, like super far, because we were supposed to sit there with my family. So what Camille did, last minute, she's the production officer, they put seats in front. I will send you a Totoo yun. Nandun ako sa harap. I will send you a Lasing yata. I will send you a I will send you a screenshot of Camille, so you'll see I'm not making bola, okay? So that's about the physical arrangements and the seating plan. So I never heard of a floor. I don't know who floor is and why Bibi Bong gave you. Maybe that's the secretary of Biba. I have no idea, but that's not the only ones that made the reservations. Was me, Melanie, and baka tanga tong floor na to. I never heard of her. Natanga pa si Flor. Okay. So there's a third part to this. There's a third part of this. So ito na po yung sinasabi niya, ay nagpaliwanag sa dyan. Ayan, nakita nyo. Actually, sabi niya, since the bleacher seats were so far, sina Cha and Camille made paraan on Saturday to move everyone to the front on the stage where you were seated. Ayan, nakita niyo yan. Yan po yung message niya. Talaga nag-effort siya, kaya na-appreciate ko yan ng bonggang-bongga. So yung third message, eto na yung in-invite nga ako dun sa secret voting unit. Alright? Ito, pakinggan nyo. Voting center. Okay, now finally, the coup de grace. So as you can see, they after doing all those bleachers, they ended up putting on the same day. Hindi ako natuwa, but never mind, at least they made parang to put everyone there and you were there. Okay. Now, how do I make this up to you? I know that you came all the way here to support Bong, etc., and I'm really grateful for that. Tomorrow is voting day. Okay. And I don't think you're going to vote, but you're leaving on Wednesday. And because I love you, I'm going to give you an exclusive. But when I say exclusive... because I love you, di ba? Love niya ako, love pa niya ako nun. Okay. You and no one else, okay, please. So kindly make yourself available around 7 o'clock. The polls close at 7. And I will give you an address tomorrow where to go. And we will have we have a secret counting session, like a secret counting CRV, where they cannot cheat us. So if you come at 7, I will show it to you. You can have dinner with us, but you can look around, take videos, but don't post it until mga 9. Okay, when we're sure na that we're winning. Okay, don't post it until mga 9. Until na sure na panalo na rin ng bonggang-bongga. So, okay. So if that's okay with you,
I can give you the info tomorrow. It's a really secret. Nobody knows. What will happen is what we're doing kasi we're streamlining it to the HQ. So all the local media will be there maybe starting 3 o'clock until 7, 8, 9, Okay. 10 until basta they'll see in Kailan Cafe what's happening. Kailan? You're more than welcome to be there. Just call Mel Robles so I can tell Mel. But at 7, I will ask you, I can send the car to pick you up, maybe you and Joe, to go to Maybe me and Joe, magsisend daw ng car. Pero, hindi ako nang istorbo. our to go to our place in somewhere near the HQ. I can have you picked up and you can observe, you can take videos, but please don't post it until 10 o'clock. Okay, because we Lasing, don't kanina want 9 yun. Kabilang to find out. Let me know if that's okay with you. Okay, thank you. Bye. Ayaw niya ma-find out ng kabila. Okay. So, ang sagot ko sa kanya, sabi ko, thanks for clearing things up. Sabi ko lang, I appreciate it. I definitely would love to have dinner with you. Sabi ko, all concerns are noted. Secret lang. I'll wait for your message tomorrow. Have a good night. Okay? So, na yan mga palangga. So, na yung message namin, ayan na. Hi guys, below, da. So, sinend pa niya nga sa akin yung mga word count, ang sinend niya pa sa akin yung mga upper ground, even yung menu sinend niya sa akin Menu, yung mga guest, mga pangalan ng guest, BBM family, Marcos family, Araneta family, BBM friends. So, okay. Balik tayo kay Glenn Chong. So nakita ninyo, yung sinasabi ni Attorney Glenn Chong nung May 9, nandoon ako nun. Okay? Sabi ko nga, narespeto ko yung vote counting, protection, secret voting na yun. Hindi talaga ako nag-video nun. Kung alam ko lang ba na mangyayari ito, kung nakita ko lang na mag-aas sila, kahit sinabihan niya ako na huwag kang mag-video, di sabi binidyohan ko, but nirespeto ko siya bilang kaibigan, so sinunod ko. Ganun naman pag pumunta ka sa birthday, pag sinabi wag kang pumunta doon sa kwarto na yon, wag ka pupunta, hindi mo naman bahay yun, hindi mo naman pagmamayari yun. Okay, balik tayo kay Glenn Chong. So ngayon, doon sa press release ni press conference rather, ni Attorney Glenn Chong, ay sinabi niya na the last time ay na, sabi niya, okay, sabi niya, at around 7:30 p.m. in the evening of election day, the invited guests of the Marcos couple started arriving at the 10th floor. So ando doon na ako noon. Sabi niya, of Cybergate Plaza. Sabi niya, by past 9 in the evening, the Marcos couple, their invited guests and campaign staff started celebrating the apparent victory of Bongbong Marcos. Roughly, a fourth of the 10th floor was prepared for the victory. Okay? Party beforehand. Tables, chairs were laid out, food and drinks were set up in the two sections. Lights and sound system were installed. Alam mo, na-realize ko lang talaga kanina nung nanonood ako ng press conference ni Attorney Glenn Chong. Oo nga, so it's like kung nakaredy na ang mga banda, di ba? Nakaredy na ang mga music, which is nakita nyo naman yun, ni-live ko. Ang alak, overflowing. Pagkain, talagang naghanda na sila. Kumbaga, alam na nila somehow na panalo na sila. Kasi nakaredy na yung victory party. Kung titignan mo, alam mo, na-realize ko lang talaga kanina yan, palangga, nung nanonood daw kay Glenn. Oo nga, paano nila na-prepare yung victory party event na yun? Kung hindi nila alam na sure win na sila. Okay? Nakita niyo yun sa aking video ng live. Ganapin niyo dyan sa Maharlika page. Ngayon, doon pa lang, actually sinabi ko na sa inyo, nung nakita ko yung secret yung sinasabi ni Lisa na secret vote protection unit o vote protection room na yon, mga palangga. Nakaramdam ako ng kakaiba. Kasi nakita ko, di ba, sinabi ko sa inyo, parang call center agent pagkadami-dami. Hindi naman ako techie, so wala akong alam talaga sa technology pagdating sa ganyan. Nakita ko sila Attorney Glenn Chong doon, sila Ivan at marami pa mga lawyers, di ba? Na ang nakikita ko lang mga computer, si Attorney Glenn Chong nagsa computer. So iniisip ko, sa mind ko na, minomonitor lang nila. Nung sa part ni Attorney Glenn Chong, minomonitor nila. Pero doon sa mga call center, meron talaga, I swear to God, meron ako konting duda kahit wala akong alam. Sabi ko, bakit parang may mga call center dito? Ano to? Yun lang yung sa mind ko.
Alright? Sabi ni Atty. Glenchong, after I left for home at 3 a.m., 3 in the morning of the following day, kasi kinabukas 8 na yun, di 9 na. Sabi niya, having fulfilled my obligation to the Marcos couple, I never set foot at Cybergate Plaza at the Marcos campaign headquarters ever again. Kasi tapos na eleksyon, di ba? Never na siya pumunta sa headquarters, although tuloy-tuloy pa rin naman after the election, nandoon pa yung headquarters. Ngayon, sabi ni Atty. Glenn, despite the promise of Liza regarding my appointment to the COMELEC, sabi niya, I did not file any application with the Marcos administration for any government position because I knew, sabi niya, I was already traded by Liza to Smartmatic. Okay? So, hindi siya nag-apply during the time. Sabi ni Atty. Glenn, however, on June 5 of 2022, June 5, this is before the inauguration, ano? Hubert, sabi, tumawag ko si Hubert sa kanya at in-instructionan siya ni Hubert na mag-file ng application for the vacancies sa COMELEC. Sabi, following his instructions, so sinunod ni Atty. Glenchong, noong una hindi siya nag-apply. Inutusan siya ni Hubert, in-instructionan siya ni Hubert Guevara na yun nga, yung kasama sa pakikipag-meeting sa Smartmatic, sa owner ng Smartmatic, kasama ni Liza, di ba? At ni Ivan Uy. So, noong August 8 ay nag-submit si Atty. Glenchong ng kanyang letter of application ang kanyang CV, electronic mail to the electronic mail address na ibinigay sa kanya. Alright? Ang sabi ni Atty. Glenchong, nung una, hindi siya na-acknowledge by the Office of the President. Hindi na-acknowledge. Okay, sabi niya, at first, it was not acknowledged by the Office of the President. Hindi na-acknowledge yung kanyang application. Sabi niya, after more than a week, tumawag si Hubert sa kanya na i-inform na ang application niya, I called up Hubert pala. Si Atty. Glenchong pala ang tumawag. Sabi niya, I called up Hubert to inform him that my application was not acknowledged. A day or two later, or on June 20 of 2022, sabi niya, it was acknowledged. Alright? Na-acknowledge siya noong June 2022. Sabi niya, when the 3 vacancies in the COMELEC were filed up by Bongbong in July, August, and September 2022, without appointing me, sabi niya, I never complained. It just reinforced my belief, and I was traded by Liza to Smartmatic. Let's stop on this. Okay, that's number 62, no? Okay, I'll tell you something. Alam ko, personally, I swear to God, dahil nag-uusap kami, na pinangako ni Lisa Marcos, ang COMELEC, ang chairman, pinangako niya kay Glenchong na kapag nanalo si Kuting, si Bongbong ay ilalagay kita sa COMELEC as chairman. Di ba marami sa inyo ang nag-expect nun, yung mga supporters ng Kuting? Kayo, di ba? You like Glenchong during the time. Dahil si Glenchong ay nakikipaglaban sa Smartmatic at kasama ako. I'll tell you a personal story na baka maiyak kayo sa inis. Okay. June 30, nag-inauguration, di ba? Inimbita ako ni Liza. Nasa Canada po ako noon. Inimbita ko ni Lisa Marcos, nadun ako sa Canada, sa Vancouver, Canada, kung saan inimbita ko ng aking mga palanggado nila Sandra Gambok, sila Charlene. Inimbita nila ako doon para sa parang victory ball, okay, ni Kuting. Okay, pumunta ako doon. So, that was June 25. Ang dami, actually, between yung mga bago mag-inauguration si Kuting, ang dami nagme-message sa akin. Miss Mar, ang daming gustong sumabit. Okay? Na makasama sa akin sa inauguration. Miss Marlica, sasama ako. Miss Marlica, ganito. Sabi ko, wala pa nga akong invitation. That is really true. Wala akong invitation. So, June 25, tinawagan ako ni, hindi ko na makita yung voice message niya eh. Kasi actually, kasi alam mo, nag-uusap kami ni Lisa sa Viber, sa Telegram, sa Signal, sa WhatsApp. It's just so happy, nag-change ako ng phone, yung Viber ko, nawala yung mga messages ko doon. So, for sure, sa Viber siya nag-message sa akin. But ang message sa akin, sabi niya, you can come because, I will send your invitation. I just get your invitation to this person, doon nga sa headquarters. So, actually, sinabi ko na to sa inyo, that was June 25, nung natanggap ko yung kanyang message na ni Lisa na, sige, umuwi ka ng Pilipinas, meron ka ng invitation. Actually, ako talaga ayaw ko na umuwi. I swear to God, mga palangga, ayaw kong umuwi. For the reason, magastos.
dahil mahal ang pamasahe, tapos biglaan. Okay? Ngayon kinausap ko ang dalawang, dalawang malapit sa buhay ko. Okay? Kinausap ko si Palangga at si kapatid, dito. Sabi ko, sis, sabi ko, in-invite ako ni Liza, sabi ko na ganon, for the inauguration ni Bongbong. Sabi ko, ayoko na umaten kasi unang-una nakauwi naman ako nung meeting de Avance, okay na yon at saka mahal-mahal ng pamasahe. Kasi Palangga, kinausap ko din, sabi ko, wag na tayo pumunta, wag na akong pumunta, sabi nila sa akin, yung dalawang Palangga ko, sabi niya, pumunta ka, historical yan, at inimbita ka ng First Lady. Okay, so dalawa na sila. Sabi ko, o sige na nga, sabi ko, $2,000 ang pamasahe. 2,000 plus ang pamasahe. Alright? So, pikit mata, from Vancouver, Canada, wala akong dalang damit. Dahil, ang dala ko lang damit for 4 days dun sa Vancouver eh. Okay? So, from Vancouver, Canada, diretso po ako ng LAX noong June 29 of 2022 last year. Bumili akong ticket, $2,000 at sinend ko pa nga ang ticket ko kay Lisa. Sabi ko na gano'n, I'm coming home, di ba? Excited ako na maka-attend. So, sinend ko sa kanya, so just to make it clear sa inyo na hindi ako bayaran ni Lisa. Pamasahe ko ni 5 walang binigay sa akin yan. At hindi rin ako nangingi. Alright? So, karugtong po kasi ng kwento to ni Attorney Glenn. So, June 29, okay? Dumating ako ng LAX, sinawagan ko pa nga yung friend ko. Sabi ko, friend, Palangga, pumunta ka nga ng department store, ibili mo ako ng mga damit para may maisot ako sa Pilipinas. So, merong Ross, di ba? Merong Ross malapit sa airport, doon niya ako biniling damit kasi wala na talagang yung time ko, ipit na. Pagdating ko sa LAX, lilipad na ako ng Pilipinas, di ba? Jet setter lang ang lola mo. Eto na ngayon. Kinausap ko si Attorney Glenn Chong, sabi ko sa kanya, Attorney Glenn, baka naman, di ba? Baka pwede mo akong pick upin, di ba? Yung napag-usapan na namin di ba? So, pinick up po ako ni Attorney Glenn Chong noong June 29, a day before the inauguration. I will show you picture para, ang tawag dito, para makita ninyo ang mga eksenang kaganapan. Okay, present natin to. Share screen. Okay, Maharlika. Okay. Ito po, para kasi may catch itong picture namin. Alright? Nakita nyo ba yan? Ayan po. Yan ang picture namin ni Attorney Glenn. Na sinundo niya ako sa airport. Sabi ko pa nga, thank you. Ayan, June 29, nakita niyo yung date. Thank you, Attorney Glenn Chong, for picking me up at the Manila International Airport and for lunch. And for, ko ibig sabihin dyan. But anyway, ayan. Yan yung picture namin. Alright. So, nung dumating ako ng Pilipinas, I was so excited for Kuting dahil sa inauguration. Sabi ko sa kanya, Attorney Glenn, sabi ko na gano'n, 29 na yun eh. Sabi ko na gano'n, nakuha mo na ba yung ticket mo? Sabi ko na gano'n, yung ticket, yung invitation mo. Ang sabi ni Attorney Glenn, sabi niya, wala pa ako invitation, ma'am. Napamura ko. Ito ngayon ko lang ito i-reveal sa inyo. Sabi ko, sabi ko, bakit wala ka pang invitation, Attorney Glenn? Ito hindi ko pa alam hindi pa naikukwento ni Attorney Glenn Chong yung nakipag-usap si Lisa sa Smartmatic. Hindi niya pa naikwento sa akin. Ang alam ko lang yung mga sa campaign, Nagalit ako, tapos sabi ko, bilang isang supporter ni Lisa at kasama ko si Glenn Chong sa, si Glenn Chong sa electoral process, syempre masasama loob mo, di ba? So hindi ko alam na may kwento pala yung sa affidavit niya kanina na sinabihan siya ni Lisa na, kailangan ko ng dalawang techie guys, pero ikaw, Glenn Chong, hindi ka kasama. Hindi pa na ikukwento ni Attorney Glenn Chong. Kinimkim niya lang sa kanyang sarili yon. So ngayon, ito ang chika, mga Palangga. Sige, Attorney Glenn Chong, bakit wala ka pang invitation? Sabi ko, ako, pinapakuha sa akin yung invitation doon kay Patricia. Dahil sa Palangga, kapag kaibigan mo ko, ilalaban kita ng patayan, believe me. Basta totoong tao ka at para tayo sa katotohanan. Sabi ko, Attorney Glenn, kung hindi ka sabi ko, kung wala ka invitation, Attorney Glenn Chong, hindi na ako pupunta. Tanginang yan. Sabi ko talaga, bakit? Sabi ko, hindi ko kailangan pumunta doon. What the heck? Sabi ko, pamigay ko na lang yung invitation ko. Hindi ako pupunta doon nang wala ka. Sabi ko talaga yun. So, alam mo anong ginawa ko? Ito, real story. Yang si Patricia Martin, dyan sabi ni Lisa, dyan ko kukunin. Ayun ko, may posisyon na ngayon yan. Sabi ni Lisa, dyan mo kunin ang ticket mo sa HQ. Di pumunta na ako. Sabi ko kay Attorney Glenn, I will do something, okay?
Sabi ni Attorney Glenn, oh sige, sige, sabi niya, ano gagawin mo? Sabi ko, basta watch me, ganyan, bahala na ako, ganyan. Pumunta ako doon sa opisina ng HQ, maliit lang yun eh, doon sa baba, yung bago ka pumasok sa taas, napakaliit lang, parang basta skin, parang maliit lang na gano'n. Nakita ko yung Patricia Martin, tapos may isang lalaki doon, hindi ko alam kung sino yun. Sabi ko, Miss Patricia, sabi ko, kukunin ko po yung ticket ko, yung invitation ko po, kay Attorney Glenn Chong. So, nagbaka sakali lang ako, baka nandoon sa system. Okay? So, una, binigay sa akin yung aking inaugural invitation. Then, yung lalaki, nagsisearch. Pinapasabi ni Patricia Martin, o sige, sabihan na, check mo. Ganyan siya, dami nang inibitahan. Ganon yung lalaki sa computer. Sabi ng lalaki, wala. Tapos sabi ng Patricia, wala po eh. Sabi niya, wala. Kasi hindi pa siya ganon ka-friendly. Wala. Sabi ko, paki-double check naman. Sabi ko ng ganon, paki-double check na. Wala talaga. So, walang invitation si Attorney Glenn Chong. Kaya po, noon pa lang nasusuklam na ako na hindi ko alam kung sino ang nagpupolitika sa kanya at hindi ko rin alam, kasi hindi ko rin naman alam ang kwento doon sa nakipag-usap si Lisa at saka si Hubert at saka si Ivan Uy dito sa Smartmatic. You know what I did, mga palangga? Tinawagan ko si Lisa. Tinawagan ko siya at tinext ko siya. Hindi ko nga pala siya hindi ko makita kasi busy na siya noon. Sa Viber ko siya tinext. Kasi kaya nga lang nagbura na yung message. Sabi ko sa kanya, hi Lam, sabi ko na gano'n. Tinanong ko siya, bakit walang invitation si attorney? Ay, hindi pala bakit. Parang doon sa message ko sa kanya, I think nakaligtaan lang. In a nice way. Ayoko naman dyan pagbintangan na, bakit kinalumutan mo si Glenn Chong? Hindi gano'n. Parang, ang message ko sa kanya, I think nakaligtaan si Attorney Glenn Chong, wala siya sa system, Lam. Sabi ko, wala si Attorney Glenn sa system. Ang sagot niya sa akin, wow, sabi naman, grabe naman ha, sabi niya, grabe na, I'm so like dakilang, ano yung sekretaring alalay. Parang hindi parang yun ang sinabi niya. Parang, sabi niya, I'm so tired. Sabi niya, grabe, ang dami-daming trabaho. Naintindihan ko yun, kasi panalo na sila. I feel like so dakilang alalay, ganun-ganon. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na. Sabi ko na gano'n sa kanya, Lam, pasensya ka na. Sabi ko na gano'n. But sabi ko na gano'n, I will wait for your text for the invitation of Attorney Glenn Chong. Kumbaga, yun mga palangga, hindi ko alam na may ginawa pala siya kay Glenn Chong na sinasabi niya na, oh, ikaw hindi ka kasama kasi galit na galit sa yung Smartmatic. Hindi kinukwento ni Attorney Glenn Chong. So, hindi ko maintindihan kung saan yes, sabi ni Prada Lucho, kawawa talaga si Attorney Glenn Chong. Na hindi ko maintindihan kasi baka kasi mga tao lang ni Lam, di ba, ang may gawa nun. Like kasi nangyari sa akin, di ba, yung dalawang VVIP ticket ko, pinolitikan nila, isa lang yung nakarating. Kaya kailangan ko po ikwento sa inyo ng detalyado para mas maintindihan ninyo. So, ako talaga, palangga wala akong pakialam kung wala ako sa inauguration. Kasi that's how I value my friend. At nagbuwis ng buhay si Richard Santillan. Alam mo, naiyak ako pag naalala ko yun. Alam mo, nung sinabi ko kay Attorney Glenn Chong, I was very emotional. Sabi ko, putang ina. Sabi ko, sino ang nagpolitika sa'yo, Attorney Glenn? Tapos ang sabi ni Attorney Glenn, hayaan mo na, ma'am. Sabi ni Attorney Glenn, hayaan mo na. Sabi niya na gano'n, okay lang yun. Ang importante, nanalo si Bongbong. Yun pa nga ang sabi niya sa akin. No. Sabi ko na gano'n, no, Attorney Glenn, hindi ako papayag. Kung sabi ko sa kanya, natawa nga siya sa akin, kung hindi kita makukuha ng ticket, sabi ko na gano'n sa kanya, sorry, pamigay ko to, isunugin ko tong invitation na to live. You know my personality, di ba? Sabi ko, kung hindi kita makukuha ng ticket, sabi ko, hindi pwede. Kakausapin ko si Lisa. Ganyan. So, maya-maya, tumawag si Attorney Glenn Chong sa akin na, nag-text ba si Attorney Glenn? Sobrang dami. Nag-text ba siya o tinawagan ako? Basta sabi niya sa akin, Mama Harlika, tumawag na po sa akin yung office. Sabi niya, so kukunin ko na daw po yung invitation. Sabi niya, kukunin ko na yung invitation. Sabi niya, papakuha ko na lang sa kanyang assistant. Yun po yung kwento. Sabi ko, oh my God, thank you. Sabi ko, magkakasama na tayo, Attorney Glenn. Ganyan. Kasi during that time, hindi ko alam na si Lisa pala ang nagpolitika kay Attorney Glenn. Hindi ko alam. Akala ko yung mga tao lang niya. So para maipakita ko sa inyo mga palangga uli, ito yun. Tapos ituloy na natin yung ni Attorney Glenn. Okay? I think, Maharlika, is this the one? Okay. So ito po, ayan, nakita nyo, masaya kami dyan. Okay, pero hindi ko alam, meron palang binibit-bit na nararamdaman si Attorney Glenn Chong dyan. Ayan, magkasama kami. Kaya napansin mo, kami ang magkasama ni Attorney Glenn Chong. Alright? Mga kababayan, yun na po yung inauguration.
So mga kababayan, sinasabi ko ang istorya sa inyo, nasa mga kamay ninyo. Kung maniniwala kayo sa kwento sa affidavit ni Attorney Glenn Chong, ito personal ko na naranasan. Talagang tandang-tanda ko, napamura talaga ako. Bakit wala ka pang invitation? Sino nagpolitika? Kasi naramdaman ko to eh. Nung nag-meeting de avance, pinolitika nila yung ticket ko. Hindi ko inisip na si Lisa ang nagpolitika kay Attorney Glenn Chong. So tama ang nag-comment, ingrato, ungrateful itong mga taong ito. Nakita ko, gumastos tayo, lahat naman tayo, gumagastos tayo ng pera. Ang sa akin lang, mga palangga, umasa kami, umasa ako, yes, umasa ako na ma-appoint si Glenn Chong dito sa COMELEC kasi yun yung pangako ni Lisa. Kasi akala namin yung alignment ng pakikipaglaban namin ay ibangon natin ang Pilipinas at magkaroon tayo ng ng maayos na eleksyon. Sabi ni Chona ako sa very loyal yan si Glenn Chong sa mga Marcos, pinaglabanan pa nga niya yan. Yeah, totoo yun palangga. So ito ngayon mga palangga, right? Patapusin natin kasi siningil ko si Lisa Marcos sa pangako niya kay Glenn Chong. May ebidensya din ako dyan. Pero tapusin natin para mas maintindihan ng ating mga palangga ang statement ni Attorney Glenn. Okay? Tuloy. Okay, sabi kanina ni Attorney Glenn Chong, nung 3 vacancies ng COMELEC ay naipwesto na ni Kuting, ni Bongbong Marcos, okay, July, August, September, sabi niya na hindi siya in-appoint, sabi niya I never complained. I just reinforced my belief that I was traded by Lisa to Smartmatic. So sabi na Attorney Glenn Chong, with Smartmatic having satisfactorily delivered its end at the bargain, it will get its way to block me in the COMELEC. Smartmatic knows that it cannot co-opt me ever into perpetually defrauding the Filipino electorate of its right of suffrage and breeding a perpetual cycle of rampant corruption in our election political system through systematic automated fraud. Okay, ito na ngayon. Sabi ni Attorney Glenn Chong, kinukwento niya, di ba, ni Attorney Glenn Chong sa affidavit niya kung paano siya kontakin nila Hubert Guevara, which is Senior Deputy Executive Secretary under Bersamin, kung paano siya pangakuan na bibigyan siya ng posisyon. Okay? Sabi ni Attorney Glenn Chong on November 5, 2022, si Hubert ay inappoint na bilang Senior Deputy Executive Secretary na nga. Alright? And Ivan Oy also appointed of the Department of Information and Communications Technology or the DICT set up a dinner, sabi niya, nag-set up ng dinner itong dalawang ito with Glenn Chong sa Wolfgang Steakhouse in the Podium in Pasig City. Alright? Sabi dito, during the meeting, alam ko rin to, sinabi ni Attorney Glenn Chong to sa akin, during the meeting, Hubert and Ivan offered me to the post of Commissioner of the National Telecommunications Commission. Sabi niya, it is an agency under the DICT which is responsible for the regulation, supervision, adjudication, and control of all telecommunications, broadcast and radio communication facilities and services in the country. Okay, stop muna tayo dyan. That was November, di ba, na nag-meeting sila. Okay, mga kababayan. Dahil gigil na gigil ako kay Lisa Smugs. Okay? Dahil gigil na gigil ako, natatandaan ninyo, August pa lang, nagsasalita na ako patungkol sa babaeng ahas. Pakita ko ebidensya sa inyo. Okay, dahil gigil na gigil ako sa kanya, dahil sa pangako niya, palangga, tandaan ninyo. Wala po akong hiningi na posisyon kahit kaninong tao except na siningil ko si Lisa sa pangako niya kay Glenn Chong. Alright, ito, I think nasa, Signal. Signal ba kami nag-message? Okay. Signal. FL. Okay. FL pa rin siya dito. Okay. Ito na mga palangga. Di ba November yan, yung nag-meeting si Glenn Chong? So tuloy-tuloy pa rin yung aming communication ni Lisa, July 28. Actually, July 28, sinend ko pa sa kanya si Doc Yumol yung nangyari. Sabi ko, the situation of Filipinos in Sabah. Sinend ko yung link. Sabi ko, the situation of Filipinos in Sabah, I hope PBBM's government will repatriate. Okay, ito pa. Di ba, nalala niyo may mga napalaya sa Sabah? So sinend ko sa kanya yung link. Ito yung mga pinakita ko sa inyo na mga inuhuli doon sa Sabah, yung mga biktima nating mga kababayan na mga taga Mindanao. Sabi ko, the situation of Filipinos in Sabah, here, sabi ko sa kanya, I hope PBBM's government will repatriate them soon.
Thank you, my FL. July 28, hindi niya ako sinagot. Okay? Pero nakikipag-communicate na ako sa mga ibang taong pwede makatulong sa mga taong taga-Saba, sa mga nakakulong doon sa Saba. Nangyari yung July 24, okay? July 24, nung may nangyari kay Doc Yumol. Sinend ko rin sa kanya yon. Kasi hoping na, kasi friend ko si Doc, although, hindi maganda yung ginawa niya. But anyway, so sinend ko sa lahat. Ang dami kong minamessage kay Lisa yung mga pangyayari po sa buhay ninyo. Pero yung mga problema, hindi niya ako sinasagot. Ang sagot na niya sa akin lagi, yung tungkol sa electoral protest, at saka yung in the past, mga past na. Okay, dumating na po yung August 18, right? August 23 pala. Ito, birthday niya, di ba? Kabe-birthday lang ng Itad. Sabi ko, happy birthday. Sabi ko, Madam First Lady, I wish you all the best. Ayan po yung message ko sa kanya. Sumagot naman siya. Oh, bait-bait, di ba? Sabi niya, thank you for the birthday greeting, Maharlika. I appreciate it. So, ganun po yung aming pagiging friendship ng Hitad. Okay. September 8. Okay? Sabi ko, hi Madam, sabi ko, FL, congratulations on your state visit. Ito na yung lumalamierda na sila. Sabi ko, I know you're super busy now, but I hope you could spare me a few minutes for a very important matter. Thank you so much. Ayan po ang message ko sa kanya, September 8. Okay? Tapos sabi niya, ang sagot niya dyan, lasing pa yata siya, hindi niya ma-spell ang pangalan ko. How is it important, Maharlika? So I was waiting na tumawag siya sa akin kasi ginagawa naman niya yun or mag-text siya. So inano ko na siya. Message ko na siya kasi pinag-isipan ko to bago ko siya singilin. Sabi ko, about my disappointment. We fought together for the honest election since 2016. Ayan po yung message ko sa kanya. Basahin ko na lang. Binasa ko na to dati. Para lang i-connect natin dito sa affidavit na Attorney Glenn Chong. Sabi ko, about my disappointment, we fought together for the honest election since 2016. But I am wondering why our ally Attorney Glenn Chong is not yet in the COMELEC. Ito, this is September. Hindi niya alam ni Attorney Glenn Chong to Hindi alam ni Attorney Glenn Chong to na sinisingil ko si Lisa. Siya nga, November pa siya, di ba? Pinangakuan doon sa affidavit niya. So this was September. Sabi ko, I've been waiting every day for his name to be mentioned by PBBM. Until now, wala pa rin. I even asked, sabi ko sa kanya, Glenn, sabi ko kay Glenn Chong about it, pero wala siyang sagot. Tinatanong ko si Attorney Glenn, kailan ka ba ma-appoint sa COMELEC? Hindi ako sinasagot ni Attorney Glenn Chong during the time. Sabi ko, I don't know what's the problem with the search and screening committee. Sabi ko, to be honest, I am also disappointed. Kasi sabi ko, those people, PBBM staff, sabi ko before, did not answer my text anymore. Ito po yung sinasabi ko na nanghingi ako ng tulong in behalf of Saba people, in behalf of OFW, na dead man nila ako, in behalf of Nanay Rosita, diba? Ito yung mga tao niya. Sabi ko, I am also disappointed kasi those people, BBM staff, before, did not answer my text messages anymore. Sabi ko, I have been forwarded the messages of people. Ito na nga, of people, OFW, that needs help, pero dead ma. Ayan po. Yun ang sabi ko sa kanya. Diba, siningil ko siya. Sabi ko sa kanya, bakit hindi pa na-appoint si Glenn Chong? Sabi ko sa kanya, ito may kasama ng etchos to. Sabi ko, I am one of your loyal supporters who are willing to take a bullet. May ganun pa akong drama. Because I believe in you and your family. Sabi ko, but a lot, pinangramdam ko sa kanya na yung support ako sa inyo is unconditional, which is true. Dahil hindi naman ako nangingi kahit piso sa kanila Sabi ko, but a lot of supporters who helped during the campaign, the loyal ones, sabi ko. And even before the campaign pa, message me about their disappointments. And some of them nagsabi, ginamit lang sila at mas pinaburan pa ang dating Antay or Dilawan. This is really true. Ang dami nag-message sa akin. I'm telling you kasi I can't say this in public. Sabi ko sa kanya, my first lady. Sabi ko, I am praying for PBBM to succeed in the next 6 years. I know some people even on your side right now na ayaw mag-succeed si BBM. Anyway, please stay healthy. Kasi alam ko may mga taong sa kanila, nung hindi ko pa alam itong mga ano nila, yung kanilang mga smuggling, pulboronic, di ba? Hindi pa ito lumalabas Mga palangga, hindi pa lumalabas ang mga pulboron natin Tapos sabi ko, pasensya ka na. Sabi ko, kung ano ang, sabi ko, I'm telling you, sabi ko, kung ano ang feelings nila, yung mga tao. Sabi ko, for my part, sabi ko sa kanya, I never expected in return for my support
Totoo naman. But I highly, but I hope, but I hope, highly qualified people like Glenn who truly support PBBM deserve to be working with you. Yan ang sabi ko sa kanya. At inaamin ko yan dito sa message na siningil ko siya. Sabi ko, my dear FL, I will be your family's forever supporter. Sabi ko sa kanya, my intention is not personal, but para sa pagbangon muli. I wish you all the best. September 8 na message, before ko nalaman ang smuggling, hoarding, at kung anong kaletsya nila. So, bakit ko siya sinisingil for Glenn Chong? Kasi she promised, sila ni Kuting, nangako sila na ilalagay si Glenn Chong sa chairman ng COMELEC para labanan ang Smartmatic. Pero yun pala, nakipag-meeting na pala siya sa Smartmatic at nakipagsabuatan para i-sure win si Kuting without you and me knowing, mga palangga. So tuloy natin, okay, ang sinabi ni Glenn Chong dito. So, anyway, okay, di ba, in-invite siya ng dalawa, in-offeran siya ng telecommunications. Sabi niya, after giving it a thought, I accepted the offer. Tinanggap niya yung NTC, okay? Hubert instructed me to write an application letter and submit it with the other requirements. Sabi niya, I promptly refused to write the letter telling him that I had already written once and I had been rejected thrice. 3 beses na reject. I emphasize that I am not going to write again. Take it or leave it. Ayan, pinag-usapan namin ni Atty. Glenn Chong to. And Hubert waived the particular requirement. Okay? So, I think, okay, ito. Actually, isa-summarize na lang natin to kasi mahaba. Okay? Yung mga gustong mag-vlog about this, isend ko sa inyo yung copy. Okay. So, pinaasa-asa siya na i-appoint siya sa ganitong para hindi siya magsalita. Okay? Pero, nag-usap na kami ni Atty. Glenn Chong noon, na sabi ko, actually, I advised Atty. Glenn. Sabi ko, nung nagsisimula na ako ng babaeng ahas, sabi ko, Atty. Glenn, wag ka na sabi ko, at the end of the day, sabi ko, decision mo yan. Pero kung ako ikaw, sabi ko, hindi na ako magpapa-appoint yan kasi madadamay ka sa kanilang mga kabalahuraan. Sabi ko ng ganon. So, ayun na nga. Sabi dito ni Atty. Glenn Chong, okay? Ito, importante yata to. Sabi niya, nung nag-meeting, okay. So, after nung nag-dinner sila ni Hubert, nag-selfie sila at sinend nila kay Lisa. Sabi ni Atty. Glenn, I realized that Hubert and Ivan, silang tatlo, were not in any position to offer the post to me unless it was already approved by Lisa. That is why Hubert had to inform her through the selfie that the offer had been relayed to me the following day. I sent SMS to Lisa thanking her. So, di ba? Ang sabi ni Atty. Glenn Chong, sa pang-apat na pagkakataon, in-offer sa kanya yung NTC at nag-meeting sila, then nag-send kay Lisa ng selfie, then ngayon, nagpasalamat siya at hindi rin nag-reply si Lisa. On November 2022 na last year, in reply to SMS, Hubert informed me that they are waiting for my submission of the required documents. So, di ba, pinapasubmit uli nila ng documents o ng requirements si Atty. Glenn Chong. Pero ayaw na nga ni Atty. Glenn Chong kasi nararamdaman niya na parang pinaglalaroan lang siya. So, on December 9, December 22, Ivan called me up to inform that Bongbong had already signed my appointment as commissioner of the NTC and that I will just have to wait for the announcement. So, sinabi ni Ivan na napirmahan na ni Kuting ang kanyang ang posisyon niya bilang sa NTC, right? NTC Commissioner, pero pinaasa lang siya. On December 13, December 2022, nag-send si Hubert Guevara ng text messages to inform Glenn Chong na nag-aantay na lang daw sila ng confirmation ng appointment ni Glenn Chong. So, noong January 3, 2023, in reply to my follow-up, okay, sabi ni Atty. Glenn Chong, Hubert advised me to wait and see because sabi niya, to wait and see because Ferdinand Martin Jerome Valdez and Bongbong need to talk about the appointment. He was implying that Martin was blocking my appointment. Ito yung sinabi niya kanina. So sabi ni Hubert, noong January 3, mag-antay ka lang muna kasi pag-uusapan pa ni Kuting at ni Tambaluslos yung iyong appointment. So noong January 11, mga palangga, a colleague sent SMS to Glenn Chong na sinasabi niya ng kanyang kakilala sa loob ng Malacanang na wala na ang pangalan niya sa listahan
ng i-appoint. At the end of December 2022, sabi ni Attorney Glenn Chong. Then, sabi dito, she was pretty sure of the appointment and I was advised to talk to directly to Lisa. So, in-advisean siya ng kanyang colleague na kausapin diretso si Lisa. However, knowing with certainty that Smartmatic will definitely and vehemently oppose my appointment, I did not talk or even attempted to talk to Lisa. Neither did I make any follow-up with Hubert and Ivan. Dahil alam na ni Atty. Glenn Chong na pinaasa-asa na siya at hinaharangan ng Smartmatic at ayaw ng Smartmatic dahil ang Diyos ni Kuting at ni Lisa ang Smartmatic na nagpanalo sa kanila. Okay? Ang sabi ni Atty. Glenn Chong, realizing that NTC has regulation, supervision, and control over the telecommunication companies' facilities, services, Smartmatic believes that I will be in a crucial position to observe and secure evidence of the flow of the election results transmission in the 2025 and succeeding general elections. Thus, it knows it cannot get away with cheating the elections while the NTC is under my watch. So dahil, intindihan nyo naman siguro, kaya hindi rin siya talaga ma-appoint. Dahil nga si Glenn Chong ay sagabal sa pangdaraya ng Smartmatic at nila Kuting at Lisa Smugs. So on February 10, 2022, I read in the news that another person was appointed commissioner of the NTC. So I sent SMS to Hubert and Ivan pointing out that they should have given me the courtesy of a short notice that I have been rejected 4th time. So hindi man lang nila minessage si Glenn Chong na meron na daw na in-appoint doon sa NTC. Samantalang pinaasa nila na napermahan na ni Kuting. So ganyan po paglaruan si Atty. Glenn Chong na ang tanging gusto lang naman ng tao ay labanan ng Smartmatic at totaling tanggalin na sa Pilipinas. Nakita niyo kung gaano ka walang hiya tong administrasyon na ito. So pointedly, the 4 rejections of my application, sabi niya, which were not initiated by me but by the representatives of the Marcos couple, were evidently, consistently, and directly related to the elections as well as the Smartmatic and the COMELEC. Okay? So Hubert replied to assure me that Bongbong had instructed him to find another position for me, and that is his getting the updated list and vacancies. He set a meeting with the following weeks to discuss the matter. So, sinabi ni Hubert na in-instructan siya ni Bongbong na maghanap ng mga bakanting posisyon para kay Glenn Chong. At sumagot si Atty. Glenn Chong, okay, na sabi niya dito, I replied to Hubert that it's quite obvious to me that Smartmatic having satisfactorily delivered its end of the bargain. Sabi niya, will always get what it demands. So I have decided to dissociate from the Marcos couple for betraying the country and its people. So I told him that I will meet him to clearly lay my terms and disengagement. This is Atty. Glenn Chong na ayaw niya na. Okay? Dismissing my grievances, he replied that he will get the updated list of vacancies first so he can show it to me when we meet and work out with me. I candidly told him twice more not to bother about the list. I am no longer interested. Kaya nga sinabi ni Atty. Glenn Chong, sabi ko, wag na Atty. Glenn Chong, madadamay ka pa sa kanilang mga katiwalian. Sabi ko, wag mo nang tanggapin kung ano pa man yan. So on February 18 of 2023, I met Hubert at Emilia, a restaurant outside the Malacanang complex instead of his office at the palace. Okay, na-meet niya na. So I firmly refused to set foot therein because sa Malacanang, I was not begging for a government position. So during the meeting, Hubert indicated several times that he had the updated list of vacancies for me to choose from, but I firmly refused to even take a peek at the list or even show any interest thereon. I repeatedly told him that I will not beg for crumbs. I emphasized to him that I have everything to lose if I do not speak while they have everything to gain with my silence. Di ba sinabi ni Atty. Glenn Chong yan? Nasabi niya, I will not beg for crumbs sa aking live. So sabi ni Atty. Glenn Chong, sinabi niya kay Hubert that in a bid to prevent Smartmatic from perpetually controlling our election political system, I will disclose to the public what happened during the meeting with Lisa and the Marcos campaign headquarters in March 2022. Yun na nga po yung I know what you did last summer na binanggit natin dun sa first page na si Lisa ay
nakipag-usap sa Smartmatic. Alright? So, sabi ni Atty. Glenn Chong, anticipating retribution from the Marcos couple for exposing them, I also laid down to Hubert my red line and warned them not to cross it. We scheduled a second meeting. So, nag-meeting uli sila. So, in the second meeting, Hubert and Ivan met me at Emilia Restaurant. They offered that I head the task force of ending hunger. Yan yung kay Gadon ngayon. Nakakatawa, di ba? Sabi niya, I flatly refuse telling them that it will only set me up for failure because it is merely a band-aid solution. So sabi ni Atty. Glenn, I reiterated that I do not want to serve under Marcos administration. Right? So they asked that I want in exchange, nagtanong tong dalawa kung ano daw ang kapalit para manahimik si Atty. Glenn Chong. Sabi ni Atty. Glenn Chong, I replied that Bongbong will publicly denounce Smartmatic and the COMELEC proceeds to blacklist it in such a way that it cannot participate in the 2025 general elections and beyond. Sabi niya, I will not pose any further problem of their principles in the Smartmatic. Sabi ni Atty. Glenn Chong, I promised them that I will go into self-exile, nabanggit niya to, abroad for the next 6 years. Okay, so after that, nag-schedule ulit sila ng meeting. Sabi niya, on 26th of February 2023, I sent SMS to Hubert reiterating my offer that if Bongbong will publicly denounce Smartmatic and the COMELEC proceeds to blacklist, sabi niya, in such a way that it cannot participate in the 2025 general elections and beyond, we have a solution. So sabi Atty. Glenn Chong, kapag i-denounce ni Bongbong Marcos ang Smartmatic, tatahimik na siya, mag-self-exile siya, mananahimik na siya, hindi na siya magsasalta against Smartmatic as long as i-denounce ni Bongbong ang Smartmatic na hindi dapat natin ginagamit ang Smartmatic dahil nandiyan sila sa Pilipinas para dayain ang halalan, which is yun ang statement ni ni Kuting nung siya pa lang ay nag-campaign. Just give me 1 second mga palangga. Sorry, mahaba tayo ngayon. Alright, bear with me kasi napaka-importante ng ating usap. So, ayun na nga. Tapusin na natin to, alright? So, yun ang sabi ni Atty. Glenn Chong, i-denounce ni Kuting para manahimik na siya. Alright? Ano nangyari dito? Okay. So, I think yun na yun. Alright, okay, April. Okay. But anyway, ayan, tapos na yun. Actually, pinirmahan niya na Tito. So, mga palangga, para nakita ninyo yung katotohanan. So pinangakuan si Atty. Glenn Chong, pinaasa na ilalagay yung pala ay ginamit lang nila. Okay, ang question, si Atty. Glenn Chong ba nagsalita dahil hindi siya in-appoint? Right? Of course not. Okay, ako ba siningil ko si Lisa dahil hindi napagbigyan si Atty. Glenn Chong? Hindi po yan ang bottom line. Siningil ko sila sa pangako nila sa taong bayan dahil pinaniwala nila tayong lahat na sumuporta sa kanila na ang punot dulo ng kahirapan ng Pilipinas ay ang pandaraya sa eleksyon. Kasama nila ako noong 2016 nung dinaya sila na gumastos ng sariling pera, lahat nag-organize ng mga rally, lahat ng mga eksena ginawa ko, nakita nyo yan. Kasama kayo, kasama si Atty. Glenn Chong, na umaasa na makapagpaupo tayo ng isang leader na totoong pagbangon sa Pilipinas. So, masama bang singilin ko si Lisa at Bongbong sa pangako nila na ilalagay si Glenn Chong sa COMELEC dahil para magkaroon tayo ng clean and honest election?
Mga kababayan, marami akong andyan pa ba? Yeah, andyan pa kayo, di ba? So mga palangga, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano ka-evil ang pamilyang ito. Okay? So, what's up? Kung talagang sila ay para sa inyo, mga kababayan, ang laman ng aking message kay Lisa, kung babalikan natin, para mapatunayan ko sa inyo na magkasama kami. Okay? Ito. You will be, okay. Ayan, nakita mo tong mga message na to. Si Lisa, nagme-message ba siya sa akin ng 2020 election dito? Dito-text na yung dayaan sa US. Okay? Mini-message niya, November 16. Okay? Yan, sinisend niya sa akin. Okay? Sabi niya, you had fun doing that. Okay, this what ako. Sabi niya pa, may pinorward siyang message sa akin, January 28 of 2021. This is what Tito Sen, si Senator Tito Soto, said about the hybrid election. Atin-atin lang. So yan ang mga message ni Lisa na lumalaban sila sa Smartmatic. Sabi pa nga niya, eto, please share with all the voters you know. There are 20 days left for Congress to pass the hybrid election law. Otherwise, it will be stuck with Smartmatic, with Smart Magic again. Wala pa lang to show you the evidence na nag-uusap kami. Ayan, message ni Lisa Smugs of 2021. Yan yung mga link na sinisend niya sa akin. BBM Vlog, 145, Hybrid Update 2021. Na ipinaglalaban natin. Nasabi niya dito na sana, di ba sinabi ko sa inyo na sana hindi tayo ma-stuck sa Smart Magic again. Hindi ba malinaw sa inyo yan na message niya? Nakikipaglaban sa Smart Magic. Tapos all of a sudden, nung March, bago mag-election of 2022, nakipag-usap siya. Hindi ba ako magagalit bilang isang supporter ng clean and honest election? Sabi pa niya, what's up to? Solid North votes. Ito, July 25 of 2021. Yan, saksi. Naalala yung dyaryo na yan? Na ibinibint na dati si Attorney Vic ang nandiyan, na ginamit, na inaano nila, dinidiin nila si Attorney Vic, na si Attorney Vic daw ay may pakana ng mga bali-balita noon, yung, na tungkol sa, basta yung mga issue noon, nung tinanggal na nila si Vic, nakita nyo yan? Si Lisa ang magsisend yan sa akin, So, konektado sila sa saksi. Dahil si Alag Dameo, ang, nito, isa sa mga owners. So, okay. Ano pa yung mga messages sa akin? Ipakita ko lang sa inyo para malaman ninyo na ang lola ninyo dito ay nagsasabi ng totoo at lumalaban para sa katotohanan sana. Alright? Gusto nyo makita? Telegram. Punta tayo sa Telegram. Sabi ko sa iyo, lahat dito may message kami. Telegram. Punta tayo kung ano pinagsasabi niya sa akin. Okay. Lam. Okay? Yan ang lola mo. Okay? So, nakita mo, doble-doble siya mag-message. Para lang po maiano natin sa inyo, grabe sila. Sending you short video. Nagsisend pa nga siya sa akin. Sending you a short video of Sandro's 27th birthday. Nagme-message sa akin ng ganyan. March 9 yan. This is private. Hindi naman ako nanghingi ng video ni Sandro. Diba? Kasi feeling close kami. Ayan, video ni Sandro. Sabi ko, thank you. Sandro is so sweet indeed. BBM is my president. Yan ang message sa akin. Hinihingi ko ba yung video ni Sandro na yan? Sinend niya sa akin. Kasi I thought para sila sa pagbabago. Putang ina. Ano yung mga mini-message sa akin? Happy Easter. Nagsisend siya. Happy Easter, madam. Nagsend siya sa akin ng mga bata. Sabi ko sa inyo, nasa panig kayo ng katotohanan. So ano yung gusto natin anong goal natin bilang mamamayang Pilipino? Isang patunay na ang gobyerno ni Kuting at ni Lisa, Kuting at Ahas o Liza ng Araneta, kasi si Lisa ang presidente. Sabi ko nga, betrayal of public trust. Na ang gobyerno niya ay hindi po para sa Pilipino. Ang gobyerno niya ay para sa mga smugglers, para sa mga pulboronic nila. Kasi ang issue natin na dapat sulbin ang problema sa Smartmatic dahil paulit-ulit na sinabi ni Kuting, ni Bongbong Marcos, Diyos ko po, kailangan ko pa bang ulit-ulitin, papaos ako, pero dapat huwag natin kalimutan, from 2016
to 2022 na gusto nilang magkaroon ng hybrid election, baka dayain ng Smart Magic. Pero dahil alam nila, naging wais si Lisa, kaya nakipagkuntsabahan sa Smartmatic. At nandyan po sa affidavit ni Attorney Glenn Chong na pinirmahan niya under oath. Ngayon, mga kababayan, nagsisinungaling ba ako dito? Kami ni Glenn Chong na sinabi ni Bongbong Marcos na ang Smartmatic ay pandaraya. Nandyan, i-google nyo lang lahat ng mga articles nandyan. Pero magdadalawang taon na siya bilang, next year. Diba, presidente, ni single word, ni isang tuldok, may binanggit ba siya sa Smartmatic? Para palayasin, hindi. Kasi yun na yung Diyos nila. Yun na yung pakikinabangan nila hanggang sa 2025. Hanggang sa susunod na mga eleksyon. Sabi nga ni Attorney Glenn Chong, mananahimik na siya, mag-self-exile siya, i-denounce lang ni Bongbong Marcos ang Smartmatic katulad nung pag-denounce niya bago ang 2022 May 9 election. So it's up to you kung hahayaan nyo ang gobyernong ito na patuloy kayong linlangin. Ako ang isang patunay na buhay. Nakasama nila, may mga messages na hindi ko naman hinihingi, sinisendan ako ng mga kaletsyahan ng pamilya na wala naman akong, I'm not that kind of person na, ulom, sindan mo naman ako ng activities so dyan magpamilya para nang ipagyabang ko sa mga followers ko. Pinagyabang ko ba yan sa inyo? Until ito na lang, nang nag-aklas na ako ng bonggang-bongga dahil nakita ko yung kulay. Kung ako ay mayabang lang at cloud chaser ako, at ipakita ko, wow, sweet-sweet kami ni Lisa. Yung mga messages na yan, ipinagyabang ko na yan sa inyo. Ay, nag-text si Lisa sa akin, katulad ng ginagawa ng kanyang attack dog, yung kanyang ampon na nakikinabang sa pera ng bayan na si Tuning, lahat na yung mga yan. Kung ako ay magyayabang lang ako sa taong bayan, naka-message ko ang isang Lisa Ahas Marcos, mga palangga, I'm telling you, from the Telegram, ang message namin, Telegram, lahat, ang Viber nga lang, nabura lang siya doon, WhatsApp, Signal, email, di ba yung mga email, mini-message sa akin yung mga protest ni Kuting. But again, mga kababayan, nasa mga kamay ninyo. Okay? Nasa mga kamay ninyo kung paano labanan ang sindikatong ito at mafiyang gobyerno. Ang pinakaugat ng problema ng Pilipinas ay ang pagnanakaw ng boto ninyo. At sana asahan ko sa inyo na i-echo nyo po ito. I-amplify ninyo ang katotohanan. Isisend ko na kay Bagong Lipunan, kay Maui, ang affidavit ni Attorney Glenn Chong. At ito kayong mga media, alam ko nanonood kayo sa inyo. Sige, hindi ko kayo mumurahin. I will respect you just for now. Papayag ba kayo na ang isa na kayo ang mga anak ninyo, ang mga kapu-apuhan ninyo, ay ganitong klaseng sistema, ganitong klaseng gobyerno ang ipapamana ninyo? Ito'y napakalaking expose, revelation na isang First Lady Ahas ng Pilipinas ay nakipagsabuatan sa Smartmatic. At hindi po lang siya ang nakipagsabuatan. Kasama ang Presidenteng Kuting, kasama ang kanyang mga undersecretaries at ang mga tauhan niya. Sinong niloloko nila dito? Ako ba? Kung tutusin, hindi ako apektado dito, palangga. Personally, my personal being, hindi ako apektado dito dahil hindi na po ako nakatira dyan. But I am affected as a Filipino, as pinanganak sa lupang tinubuan. Affected ako dahil dyan, sabi nga ng lola ko, dyan unang tumulo, nag-agay ang dugo ko. Pag sinabi mong dyan unang tumulo ang dugo mo, huwag mong kakalimutan ang kung saan unang tumulo ang dugo mo. Lumingon ka kung saan ka nanggaling. Mahalin mo kung saan ka nanggaling. Huwag porket nag-Amerika ka na, you don't care about your country na pinagtubuan. So yun lang, pakiusap ko sa inyo, mas powerful po ang boses natin. Mas powerful ang katotohanan. And I hope you guys support this fight laban sa administrasyong ito na binudol tayo. Whether ikaw man ay pula, puti, dilaw. Actually, may mga issue ako bukas na siguro. Haba ng vlog natin today. But again, mga palangga, thank you so much. And this is Maharlika, your fair lady. Patuloy natin ilaban ang katotohanan dahil isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito.
At pag nawala na tayo, at least magkaroon man lang ng mabuting kinabukasan ang mga next generation, totoong next generation. Pero kung magbulag-bulagan kayo, kung yung mga media, kung kayo ay magpapadala sa payola, then walang saysay ang buhay nyo sa mundong ito. Kayo sa Congress at Senate, for sure, nanonood kayo sa akin, mga giatay kayo. Kaysa lumalaki ang mga betlog nyo at ang mga kipay nyo dyan sa pagkakaupo, ipaglaban nyo yung tama. You open an investigation dito sa pakikipag-usap ni Lisa Araneta Marcos at sa basbas ni Bongbong Marcos na presidente ninyong puting sa pakikipagsabwatan sa Smartmatic. Ngayon, kung hindi nyo gagawin, mga jotang genemes kayo, sana hindi nyo danasin ang masamang kalbaryo, whatever that masama, na magkapag-isip kayo na sana ginawa ko yung tama. Again, thank you. At patuloy po tayong labanan. Share nyo itong vlog na to. Thank you.